Guys, for today's video, nagkaroon ng parang media conference si GoTime. Tinawag niya tong parang July Rewind. So, parang dito sa event na to is ni-recap niya yung mga nangyari kay GoTime and yung mga features na ilalagay o mangyayari pa lang kay GoTime. And gusto kong mag-concentrate tayo dito sa magiging updated features daw ni GoTime. So, kung gusto mong malaman yan, pag-usapan natin yan. Samahan niyo ako, sipak, and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so nakatanggap ako ng email from GoTime. Ito, sabi nga niya, The Rewind by GoTime, July 2024. So pinadala siya noong August 1. Okay, so sabi dito, July was full of beauty and excitement. Hashtag it's GoTime to look at this month's highlights. So, merong event dito. Pag click niya, mariredirect kayo dun sa event video. But I would spare anyone and summarize na lang kung ano yung highlights ng program na to. And yun nga sabi ko, pag-uusapan natin yung magiging updated features ni GoTime. Bakit ko to i-discuss? Eh, di ba hindi ko na naman ginagamit sa GoTime as what I said on my previous video. Yes, hindi ko nga ginagamit na si GoTime. And mainly, the purpose na lang ng paggamit ko kay GoTime is for the Go Rewards points. Kasi, instead, nagagamit ka pa ng cellphone to generate the QR para ipakita sa cashier na nag-e-expire naman, well, mas okay na gamitin mo na lang yung card and then, pagbigay mo ng card, i-scan, tapos papasok na doon yung Go Rewards points mo. So, maganda pa rin na malaman natin kung ano tong mga updates ni GoTime para naman mabalance din natin yung good and bad about GoTime. So, this time naman, i-check natin itong bagong features. Baka naman ito yung mga missing features na hinahanap natin sa isang bank or digital bank. So, pag-usapan na natin ngayon itong 5 bagong update ni GoTime. Okay, unang-una sa lahat, so si GoTime daw ay nag-partnered with BSP para dun sa mga coin deposit machines. So, isa si GoTime sa provider or vendor na naglalagay sa mga malls ng mga coins vending machine. So, if hindi nyo pa na-experience yan, check nyo na lang with your local malls wherein you can deposit. Basically, ibubuhos nyo lang yung coins doon and then may counting machine na siya and then i-deposit nung coins counting machine na yon into electronic money. So, pwede nyo yung matanggap sa inyong mga electronic wallet katulad ng GCash. Number 2 is their enhanced customer service daw. So, pinagmamalaki ni GoTime na si GoTime daw ang may pinaka magandang record in regards to Net Promoters or NPS. Ano ba itong NPS na to? Basically, ito yung parang customer satisfaction wherein nakapaloob dito yung loyalty ng customer, yung pagkasabik ng mga customers sa mga product and services ng isang kumpanya. So basically, yeah, enthusiastic nga. How enthusiastic yung mga customer with GoTime. So yun yung nakapaloob sa isang NPS or Net Promoter Score. So sabi ni GoTime, dahil sa enhanced niyang customer service and branding, si GoTime ang may pinakamataas na Net Promoter Score. Okay, sabi nila. Okay, number 3 is hindi na lang daw ang Pilipinas ang pwedeng gumamit ng GoTime. Pwede na rin maging GoTime deposit account holders if you are on another country, basta Pilipino ka. Pwede nyo nang magamit ang inyong mga international SIM card sa pag-register ng account with GoTime. So, meaning, kahit mga OFWs natin abroad, mga kamag-anak na natin na nakatira na sa abroad, well, kung gusto nila mag-open ng bank account with GoTime, hindi na nila kailangan na dito pa sa Pilipinas mag-open or kailangan ng Philippine registered SIM card para mag-open. Yung SIM card dun sa country nila is mag-work na in registering and creating an account with GoTime. So, it's a welcome development for our OFWs and our relatives outside the Philippines. Okay, number 4. Na-mention ko na to before pero kala ko na-incorporate na, hindi pa pala. Well, ito na yung pagde-deposit 24/7 ng inyong mga cheque or mga check. Pero, guys, sa mga common tao, naisip ko lang marami pa ba ang gumagamit ng check right now? I am not sure. Kasi like, most of the time, nakikita ko mga businesses ang gumagamit na lang ngayon ng check. At saka mga, mga payment sa loan, yung mga ganun. Pero I don't think para sa akin lang to, I don't think na pangmasa
yung check deposit. Kasi hindi naman lahat is nabibigyan ng checking account. Iba rin kasi ang screening ng pagbubukas ng checking account. Sa pagkakatanda ko, kailangan meron ka ng existing savings account doon sa bangko na yon, interviewin ka pa bago mag-create ng account. Pero meron din naman mga bangko na nag-o-offer ka agad ng checking account upon savings opening. So, hindi ko alam kung paano nila pinapatakbo yun kasi pag may hawak ka ng cheque, pag hindi mo na pondohan yan, malapit yan sa bouncing, yun, ma-chargean ka na ng bouncing check fee, and then possible ka pang magkaroon ng kaso dyan dahil nga sa bouncing check. So, sa tingin ko, hindi naman lahat ng tao is magbe-benefit dito para sa mobile check deposit. But it's a good thing to know na magkakaroon na si GoTyme netong check deposit. Okay, last but not the least is there will be changes daw na mangyayari sa mga USD time deposit ng GoTyme. Okay, if you remember my video about USD or foreign C account ng GoTyme, which is ito, yan, nasabi ko dyan na medyo hindi maganda yung implementation ni GoTyme dahil hindi naman ganun kataasan yung interest, tapos kailangan mo sa kanila bumili ng USD, pero pag nag-mature na yung time deposit mo, hindi mo rin naman makukuha yung USD. So parang, anong sense, di ba? So ngayon, ang nasabi lang right now is magtataas sila ng interest rate ng ating USD time deposit. So, magiging 5% na daw ang interest rate ng ating USD time deposit. So, hindi ko na lang alam kung ano pa yung details kasi hindi naman gano'n na-explain masyado. Well, aabangan natin yan when they updated the app na kaagad. So, once na in-update na yung app, definitely we will try that and I will show that to everyone. So, basically, yan ang news update natin with GoTyme. And for our question of the day, nakahawak ka na ba ng cheque? Na-try mo na bang mag-encash or mag-deposit niyan sa inyong mga bank accounts? Gaano kahirap or gaano kadali? And how was the experience? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Renzarmel Angelo Maligaya 3227. Sabi niya, sa pagiging practical lang din naman, Sir Pat. Doon ako sa makakasave, especially sa taas ng gastusin ngayon. Kaya gamit na gamit si Cbank sa akin, to be honest. And hopefully, may ganun din si Own Bank at magsimulang magamit. Thank you po sa pag-shoutout and more subscribers to come. At Renzarmel Angelo Maligaya 3227, thank you po for watching and subscribing to my channel. Maraming salamat po. I hope you could like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa being subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!